Mga minamahal na tagapakinig, ang ibinigay po sa akin na paksa sa gabing ito ay ang pagiging mabuti po sa magulang. Pamamaraan o way ng pagiging mabuti sa ating mga magulang. Alam niyo ho, um, kung ating susubuking tanungin ang madla, tingnan niyo ito proven ito na kapag ang tinanong natin ay yung mga matatanda sa kung ano ang napakagandang talakayin patungkol sa Islam, majority sa lahat ng mga matatanda, majority sa mga may pamilya, ang pinakagustong-gusto nila na paksa ay kung paano maging mabuti sa magulang. Bakit ho, mga minamahal na tagapakinig? Kasi sila yung mga magulang na kung saan na-experience nila yung pagkakataon, yung oras na kung saan sila din mismo ay mayroong mga anak na, sila na ay magulang at tinatamasa nila, nararamdaman nila yung pagiging suwail, pagiging hindi sumusunod, pagiging matigas ang ulo, pagiging sumasagot sa magulang. Kaya, ang lahat ng magulang, mga minamahal na tagapakinig, kapag sila ang tatanungin kung ano ang gustong-gusto mong marinig na talakayin when it comes sa Islam na katuruan, ang isasagot nila, sukapiyo pa ikumbala alukas, pagiging mabuti sa magulang, so on and so forth. Kasi ho, we tayo, mga kabataan sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa 21st century, talaga naman na proven na malala na ang mga kabataan sa panahon natin ngayon. Sumasagot sa magulang, hindi hindi sumusunod sa magulang, tinataasan ng boses ang kanyang mga magulang. Okay? Sinisiraan ng magulang. Meron pa nga sa panahon natin ngayon, humihiling pa na sana yumao na ang kanyang magulang. Na'udhu billahi min dhalik. Ngaway ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tingnan nyo balik na rin natin. Kung ang kabataan naman, ang tatanungin natin sa kung ano ang magandang talakayin patungkol sa Islam, alam niyo po ba ang isasagot nila? Ni isa. Wala kang maririnig na kabataan na gustong makarinig ng turo ng Islam na patungkol sa pagiging mabuting magulang sa anak. Wala. Wala kang maririnig na suggestion mula sa mga kabataan. Okay, na magsasabi silang, ang gusto kong marinig na talakayin sa Islam ay yung pagiging mabuting magulang sa anak. Wala kang maririnig dyan. Bakit? Kasi wala namang problema ang magulang. Always, nag-uumpisa ang problema sa ating mga anak. Nag-uumpisa ang problema sa ating mga kabataan na minamahal na tagapakinig. Ano mga sasabihin nilang talakayin? About sa love, about sa pag-aasawa, about sa pagbo-boyfriend, about sa makamundong bahay. Ang mga gustong marinig ng kabataan sa panahon natin ngayon. Okay? Bihira ka na lang makakarinig ng sasabihin mong, gusto kong makarinig ng magulang na mabuti sa anak. Bakit? Kasi walang problema ang magulang. Pero ang magulang, ang gusto nilang topic na matutunan na ipaparinig sa kanilang mga anak ay ang pagiging mabuti sa magulang, mga minamahal na tagapakinig. Bakit? Kasi iba-iba ang definition ng pagiging mabuti sa magulang Birrul walidain, ang pagiging mabuti, pakikitungo, tamang pakikitungo sa ating magulang, ang nanay natin o ang tatay natin. Ngayon, mga minamahal na tagapakinig, tingnan nyo ang senaryo. Iba-iba ang definition ng pagpapakita ng pagmamahal sa magulang. Yes ho. Iba-iba ang definition ng pagpapakahulugan, pagbibigay ng kahulugan sa kung ano nga ba ang
pamamaraan o pagpapakita ng pagmamahal o pagiging mabuti sa magulang. Iba-iba yan. Meron yung iba na kapag nabibigyan niya lamang ng pera ang kanyang magulang, ay ito ay matatawag na mahal ko magulang ko. Mahal ko ang magulang ko. Bakit ko mahal mo? Binibigyan ko nga lahat ng pera. Lahat nga ng meron ako, binibigay ko sa kanya. Yun ang definition ng kanyang mahal na magulang. Meron naman ang definition niya, nabilhan ng kotse, napatayuan ng bahay, napapakain niya, nabibilihan niya ng mga favorite niyang abaya, so on and so forth. Mga minamahal na tagapakinig, yun ang definition nila ng pagmamahal sa magulang. Meron din yung always pagdating ko, galing sa school, galing sa trabaho, pagdating ko, niyayakap ko magulang ko, hinahalikan ko sila, nilalambing ko sila. Yan ang definition nila ng pagmamahal sa magulang o tamang pakikitungo sa magulang. Pero may nakakaligtaan tayo. May nakakaligtaan tayo mga minamahal na tagapakinig. Ano ang pinaka nakakaligtaan natin sa pagiging mabuti sa magulang? Tamang pakikitungo sa magulang, mga minamahal na tagapakinig. Mga minamahal na tagapakinig, ito yung parati natin naririnig na aya mula sa marangal na Quran. Parati nating naririnig na bersikulo mula sa marangal na Quran. Kaso ang problema sa atin, halos makabisado na natin ang aya, halos makabisado na natin ang kahulugan ng aya, pero wala tayo sa gawa. Wala tayo sa gawa, mga minamahal na tagapakinig. Naririnig lamang natin, pinaniniwalaan lamang natin, pero wala po tayo sa gawa, mga minamahal na tagapakinig. At yan ang problema. Okay? Yan ang nakakaligtaan natin. Kung bibigyan natin ng ang pinaka isang word na tunay, okay? Tunay na pagmamahal, tunay na magandang asal sa magulang, tunay na pakikitungo sa magulang, kapatid sa pananampalatang Islam, ito ang pagsamba sa nag-iisang dakilang lumikha. Ito ang pagsunod, pagsuko, pagtalima sa nag-iisang salita ng dakilang lumikha, mga minamahal na tagapakinig. Wala tayo niyan eh. Yung definition natin, definition na pansarili natin, at hindi natin isinasagawa yung definition na kung ano yung turo ng dakilang lumikha sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ito yung aya. Ang aya na ito, parati natin ito naririnig. Lalayo na kapag nagatano sa giyang kaiya aya. Ugaid na kurang siir kita nubu na suking gulalan nun. Katwa na ito na pa ni maudu. Dama pag-usaw mga ulama tanong, bida-bida buwa ito kitirang kukipamayandag nila nun. O ginaw pagilay na isa-isa bu, pakanta pa niyan. Anong topic pa ba ang hindi natin narinig sa ating mga scholars, mga ulama? Iba-iba lang sila ng deliberation, pero iisa lang ang tinutumbok, mga minamahal na tagapakinig. Okay? So, ang aya na palagi kong sinasabi sa inyo, na palati natin naririnig sa ating mga scholars, anong sabi ng dakilang lumikha? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ang aya na ito, sapat na eh. Sabi ng Allah, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ الله أكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما حسبي الله ونعم الوكيل. Ang aya na ito, paulit-ulit natin itong naririnig. Paulit-ulit nating naririnig, pero nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin ang aral
wisdom ng aya na ito na nais natin ipahiwatig ng dakilang lumikha? Sinan nyo ha? Unang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Sabi ng Allah, na at ang iyong Panginoon, ang dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya. At ito yung pinakadakilang kautusan sa mundong ito, na tayo ay sumamba sa Kanya na wala ng iba pa. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng tulong. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran mula sa kasamaan ng ating mga gawa. So on and so forth. Sa Kanya lang. Pero tingnan nyo mga minamahal na tagapakinig. Tingnan nyo. After mabanggit ang pinakadakilang kautusan sa mundong ito at ito ang kaisahan ng dakilang lumikha, anong isinunod niya? Anong isinunod ng dakilang lumikha? Sabi ng dakilang lumikha, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Anong sabi ng dakilang lumikha? At maging mabuti sa pakikitungo sa mga magulang. Subhanallah. Penyo kami agubirit, minumaw din. So isipin nyo mga minamahal na tagapakinig, after banggitin ang pagtakda ng dakilang lumikha sa pagkilala sa Kanya, pagsamba sa nag-iisa siya lamang, wala ng iba pa, isinunod niya ang pagiging mabuti sa magulang, ang mabuting pakikitungo, marangal na pakikitungo sa mga magulang. Pero ito yung masakit doon eh. Bigyan ko ng punto itong pagiging mabuti sa magulang. Okay? Alam niyo po ba na isa sa pagpapakahulugan ng masamang tao, yan. Okay? Kasi may iba tayo ng pagpapakahulugan ng masamang tao. Maratay adat. Nga? Isa sa pagpapakahulugan ng masamang tao ay yaong taong masama sa magulang. Vice versa, alam niyo po ba na ang isang pagpapakahulugan ng mabuting tao ay ang pagiging mabuti sa magulang? Bakit ba minamahal na tagapakinig? Tingnan niyo ha. For sure may kaibigan ka, may kakilala ka, may kapitbahay ka, na kung saan napakabait. Pero yung the word bait, iba-iba rin ang definition. Ano yung bait na yun? Mabait siya dahil palagi niya ako nililibre. Mabait siya, palagi ko siyang kasama. Mabait siya. Ang bait-bait ng kaibigan mo, ang bait-bait ng kakilala mo, ang bait-bait ng nasa paligid mo. Pero pagdating mo sa bahay nila, kapag kasama mo siya, sinataasan ng boses ang magulang, binabastos ang magulang, masama sa magulang, hindi sumusunod sa magulang. So nawawala yung the word na mabait, mga minamahal na tagapakinig. Kailanman hindi magiging ganap ang pagiging mabuting tao kung hindi tayo mabuti sa ating mga magulang. Kailanman tayo ay nasa tinatawag na masamang tao kung tayo ay masama sa ating mga magulang. At yan ang dapat natin pakatandaan, mga minamahal na tagapakinig. So, after nang sabi ng Allah, pagtakda niya na siya ay sambahin na nag-iisa lamang, kilalanin siya, isinunod niya ang pagiging mabuti sa magulang. Ngayon, ang Allah mismo, sa kasunod lamang ng aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinuturuan tayo ng tamang pamamaraan ng pagiging mabuti sa magulang. Napakaikli. Okay? Siguro, apat lang. Okay? 1, 2, 3, 4. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na nandoon na pangkalahatan ang tamang pamamaraan ng pagiging mabuti sa magulang. Ano ito? Sabi ng dakilang lumikha sa marangal na Quran. Una, sinabi ng Allah, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ.
Matansu Allah subhanahu wa ta'ala. Ila man nagyang utakatiro Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indaka al-kibar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung, okay, kung maabutan mo man ang iyong mga magulang na sila ay matanda na. Nagagets yung senaryo. Tingnan mo ang wisdom sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Imma yablughanna indaka al-kibar. Kung maabutan mo sila, ang iyong mga magulang, ahaduhuma aw kilahuma, isa man sa kanila or dalawa man sila na may edad na, bakit hindi nawawala yung kibar? Hindi nawawala yung the word na matanda na sila. Bakit? Kasi tandaan natin mga minamahal na tagapakinig, subok na the more tumatanda ang ating mga magulang, the more nawawala ang pagmamahal ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. The more tumatanda ang mga magulang, the more nawawala yung tamang asal, nawawala yung tamang pakikitungo, nawawala yung pagiging mabuti sa magulang. Kaya tingnan mo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Isa man sa kanila o dalawa man sila. Umbusuba lang una. Tao nariya o tiyan bala aloksiyan. Hindi lahat ng tao ay may naabutang magulang sa mga oras na ito. Hindi lahat ng tao ay may matatawag na umikulay, abikulay, ummi, abi, nanay, tatay, mama, papa. Hindi lahat. Okay? Hindi lahat mga minamahal na tagapakinig. Ngayon, tinuro sa atin ng dakilang lumikha. Sabi niya, kung maabutan nyo sila na matanda na, isa man sa kanila o dalawa sila, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano sabi niya? Una, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Yun yung una. Yun yung una. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang mangusap sa kanila. Huwag mo silang kausapin. Kapag kinakausap mo ang magulang mo, nanay mo, tatay mo, na sila ay matanda na, ang sabi ng dakilang lumikha, huwag kang mangusap sa kanila ng salitang kawalang galang tulad ng tinatawag na uff. Ang uff ay isang expression na pag ginawa ng isang bata o isang tao ay nagpapahiwatig ng pagkayamot, nagpapahiwatig ng pagsuway, nagpapahiwatig ng katamaran sa inuutos ng magulang. Sa maranaw na apya tigiran so kapanantak yung sasabihin mo, okay, doon pa lang ay kinamuhian ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinamuhian ka na ng Allah. Yung pagdadabog mong halimbawa inutos sa anak, yelo, tapos sasabihin, ano ba yan? Yun ay matatawag na off. Kawalang galang sa magulang, mga minamahal na tagapakinig. So anong utos ng dakilang lumikha? Huwag tayong mangusap sa kanila ng pag-uusap na kawalang galang tulad ng off. Expression yun eh. Yan ang una. Madami yan sa panahon natin ngayon. Lalo na kapag yung mga kabataan ngayon, feeling niya sa sarili niya, nasa tama siya. Allahu Akbar, hindi lang off. Bunapati nga man, napiremor ka, abkakuwang ka, sagyang ko ta ikikidiang ka, kumbala aloks ka. Sipin mo kapatid, gaano kalaki ang nakukuha mong kasalanan sa pakikitungo mo sa magulang mo, pangungusap mo sa kanila, na kawalang galang. Na'udhu billahi min dhalik. Okay? Pangalawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanharuhuma. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Huwag mo silang hiyawan.
Huwag mo silang hiyawan o huwag mo silang sigawan. Bagkus mangusap ka sa kanila ng salitang kapita-pitagan. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tanharhuma, wag mo silang itaboy. Wa qul lahuma qawlan karima. Ikaw ay mangusap sa kanila ng salitang kapita-pitagan, marangal na pananalita. Allahu Akbar. Fala taqul lahuma uff, wala tanharhuma, wag mo silang itaboy. Bakit? Hindi ba sa panahon natin ngayon, proven na kung saan, habang tumatanda ang kanilang mga magulang, igira, balabaro na igira, di pa ka nagdina, balabaro na igira, di ka numakabsina, buta, inis na inis ka, gusto mo siyang itaboy. Lalo na pag hindi kayo nagkakaintindihan, hindi ka nakikilala, malabo na mata, malabo na ang pandinig. Diba? Gusto mong itaboy. Minsan may gusto siyang sabihin sa'yo, pero hindi niya kayang i-express ng tama. Naiinis ka, gusto mo siyang iwanan, gusto mo siyang itaboy. Subhanallah. La ilaha illallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Huwag kang mangusap sa kanila ng kawalang galang. وَلَا تَنْحَرْهُمَا. Huwag mo silang itaboy. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. At ikaw ay mangusap ng salitang kapita-pitagan sa kanila. Huwag mo silang hiyawan. Huwag mo silang sigawan. Even though na ikaw ay nasa tama, wala kang karapatang sigawan ang magulang mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Balabaro sa masataniman to, sa mga kangudaan, sa mga wata, ay girama kababanar siran na disiran din kaparo, lumalis, inunta, na maturo irang kumbala alok sinan sukab na rin na papasong niran na nalas niran. Na'udhu billahi min dhalik. Subhanallah. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tuloy natin ang aya. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wait lang, nag-overheat ulit. Inom lang. Ngayon, mga minamahal na tagapakinig, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Allahu Akbar. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Ano sabi ng dakilang lumikha? وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Sabi ng dakilang lumikha, at iyong ibaba para sa kanilang dalawa ang diwa ng kababaang loob bilang habag. Kung tunay na naawa ka sa magulang mo, tunay na mahal mo sila, kung tunay na ikaw, okay, ay mabuti sa mga magulang, anong sabi ng dakilang lumikha? Ibaba para sa kanila ang dalawa, sa kanilang dalawa ang diwa ng kababaang loob. Expression yun eh. Ibaba mo sa kanila ang iyong pakpak. Means nun, talagang sagad na pagpapakumbaba, mga minamahal na tagapakinig. Ganyan ba tayo sa ating mga magulang, mga minamahal na tagapakinig? At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Na'udhu billahi min dhalik. Ikaapat, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Nagawa na ba natin itong ikaapat? Ikaapat ay humiling ka kay Allah. Humiling ka kay Allah para sa magulang mo, at ang sasabihin mo, isa doon yung Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kahabagan mo po silang dalawa tulad ng kanilang pag-aaruga sa akin nang ako ay musmus pa. Nawade, kabisado man natin ang dua na ito? Na isasagawa ba natin ang dua na ito sa ating mga magulang? Naihiling na ba natin na Ya Allah, Ya Allah, Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira. Hey kadnangku, kalimuong kasiran.
Allahu Akbar. Lagi dukyam biatairan rekami kukawawatair kami. Nagawa na ba natin itong hiling? Ya Allah, rilay nga siya siyom yago siyabi. Ya Allah, pasul nga sa surga siyom yago siyabi. Ya Allah, nasi umiyak na gusyabi ka, napenta ko Allah, mapipi ginawairan. Nagawa na ba natin ito? O iba ang hinihiling natin? Sorry for the word, may mga ganitong tao. Panita ko Allah, matay. Murahin na niya lahat ng mura. Sana. Mawala ka na, sana. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Okay? So, mga minamahal na tagapakinig, dyan pa lang sa 4 or 5 na yan, sa aya na yan, na madalas na ginagamit na dalil patungkol sa pagiging mabuti sa magulang, alam nyo, dyan pa lang kalahatan na eh. Dyan pa lang kalahatan na. Okay? Kung ating i-apply sa ating mga sarili, dyan pa lang kalahatan na. Ito ang masakit dyan. For sure, may magko-comment. May magko-comment. May magsasabi at may magtatanong din. Tingnan mo. Oo, pinagdudo ako palagi ang nanay ko at tatay ko. Pinagdudo ako sila palagi. Okay? Palagi ko silang hinihiling kay Allah na patawarin sila, arugaan sila. Palagi. Ino mga di ka di manambuyang. Kataon ka, hey ori Allah na aya number 1 sa giyang kay adunia. Una ampan upang kapamangni. Allahu Akbar. Una ampan o kapamangni. Amal akiugup ka kumbala aloks ka. Una ampan nagyang kayapat inaloy tanong. Nasusambayang hay ori Allah. So kapanambayang ka kuwallah para kung mga lukus ka na ginanakiipagampagan niya permero akiugup ka kumbala aloks ka. Kadad na kiabali o kapyang kay parangay. Dad na bali ipapangnin ka kuwallah subhanahu wa ta'ala. Huda buak yasambayang ka. Walang saysay ang lahat ng iyong kahilingan. Walang saysay ang lahat ng mga mabubuting asal na binanggit natin. Kung wala ka ring sala, kung hindi mo rin kinikilala ang dakilang lumika. Sumunod nga, di ba? Inuna, yung kilalanin siya na sambahin siyang nag-iisa at isinunod niya ang pagiging mabuti sa magulang. Sambayang kadaan. Nagubong ka paganada sa ginawa ka. Diyan ka na namiyang pangaloy tanong. La ilaha illallah, mga minamahal na tagapakinig. At sana, nauunawaan natin ang bagay na to. Okay? Sana nauunawaan natin ang mga bagay na to, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sumaulamatan o natigiran ang mga malalaking ang mga ulama natin, mga scholars natin sa Islam, mga minamahal na tagapakinig. Sabi, yung unang 3 na binanggit natin, yung unang 3, magagawa mo lang yun pag buhay sila. Magagawa mo lang yun pag buhay sila. Anong mga binanggit natin kanina? Huwag kang mangusap ng kawalang galang. Huwag mo silang itaboy. Huwag mo silang or mangusap ka sa kanila ng salitang kapitapitagan. Ibaba mo sa kanila ang iyong pakpak ng sumisimbolo ng kababaang loob. Okay? Habag sa kanila. Yang 4 na yan, yung unang 4 na binanggit natin, magagawa mo lang yun kung buhay sila. May kumawafat sira na, di nga kila na mapunggulaw la. Okay na, so ikalima, nagito'y mapunggulaw lang kakiran. Mauuyag sira ng tawa ka di. Yung ikalima, maisasagawa mo, patay man sila or buhay, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wait lamang po, mag-charge lang ako. Paabot ng charger ko. Malulubat po ako, baka mamatay ang live. Saglit lamang po. Charge ko lang po. Yan.
Sa mga minamahal na tagapakinig, tuloy natin. Ayan. So yung unang apat na ating binanggit, okay, yung apat na unang binanggit natin, magagawa mo lang yon pag buhay sila. Okay? Magagawa mo lang yon pag buhay sila. Pero kapag sila ay yumao na, hindi mo na magagawa yun. Ang magagawa mo yung ikalima. Ano yung ikalima? Yung humiling ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira. Buhay man sila o patay, maaari mong gawin yan. Sapagkat, may hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging mabuti sa magulang, hindi porket buhay lang sila. Kahit yumao na sila, may mga pamamaraan ng pagiging mabuti sa magulang. At kung hindi mo magawa ito, ay may depekto ka. Okay? Ngayon, mga minamahal na tagapakinig, su'ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an haqqil walidaini ba'da wafatihima. Tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan about sa karapatan ng mga magulang kapag sila ay yumao na. Okay? Faqala lahu sa'ilun, at sinabi ng nagtatanong sa kanya, sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min birrin, okay, may natitira pa bang gawaing kabutihan para sa magulang? Abawayya shay'un, sa aking mga magulang na gawain, meron pa ba? Sabi ng nagtatanong na ito, ba'da wafatihima, pagkatapos nilang yumao, may magagawa pa ba akong kabutihan para sa aking mga magulang? Nagagawin kong kabutihan o pakikitungo sa kanila ng tamang asal? Meron pa ba? At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Kanyang sinabi na, oo, meron pa. As-salatu alayhima, ang magsala sa kanila kapag namatay na sila. Okay? Magsasala ka para sa kanila. Wal istighfar lahuma, ang paghingi ng kapatawaran mula kay Allah para sa kanila. Pagpangning kasiran sarila. Wa infadi ahdihima min ba'dihima, at yung mga iniwan nilang mga amana, iniwan nilang mga pamana sa iyo, o iniwan nilang mga salita sa iyo na kung saan hindi sumusuway sa salita ng dakilang lumikha at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung may iniwan ng mga magulang na alam natin na ipinagbabawal sa Islam, ay obligadong wag nating gawin. Okay? Wa ikrami sadiq wa ikrami sadiquhuma, o sadiqahuma, yung pagiging mabuti, magiging mabuti ka, pakikitunguhan mo din ng marangal na pakikitungo. Okay, pagikraman ka, sadiqahuma, yung mga kaibigan ng magulang mo, maging mabuti ka din sa kanila. Dahil yung pagiging mabuti mo sa mga kaibigan ng mga magulang mo, ay pagiging mabuti mo na rin sa iyong mga magulang, mga kapatid, mga minamahal na tagapakinig. Wasilatul rahim allati la tusal illa bihima, at yung pagkokoneksyon ng pagkakapamilya. Okay? Wag nating gagawin ito. Okay? Yung pagpuputol ng mga pagkokoneksyon ng bawat isa sa pagkakapatiran na hindi lang sa mga kapamilya ng nanay at tatay mo, sa both side nila, hindi rin. Okay? May connection sa'yo, ang pagputol, okay, ng pagkokoneksyon, pagkakapatiran, ay isang kinamumuhian ng dakilang lumikha, mga minamahal na tagapakinig. So actually, kung titingnan natin, yung ayan na yan, at yung hadis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na ating binanggit, sapat na. Sapat na, mga minamahal na tagapakinig. Okay? Sapat na yun para gamitin natin, i-apply natin sa ating mga sarili. Kasi mga minamahal na tagapakinig, hindi po biro eh. Hindi po biro. Hayaan nyo pong mag-iwan ako ng isang kwento sa inyo. Hiling ko sa lahat na kapulutan natin ng alat, para kulang na di mamakinig sa
Huwag ginagkarampayan, nagyang kaya video. May isang kwento akong iiwanan sa ating lahat. Nakikinig ba dyan si Kambal? Kambal, anong oras yung stop ko? O, Kambal. Kambal, anong oras ang stop ko? Hanggang 10, Kambal. Okay, bismillah. Pagpasensya nyo na po kung humaba ang aking salita, pero iiwanan ko sa inyo itong isang kwento. Okay, sana kapulutan natin ang aral. Ito ay nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حكي أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاب يسمى علقمة. May isang kwento patungkol sa isang binatilyo. Actually, hindi siya binata, may asawa siya. Pero ang tinutukoy dito, isang lalaki. Okay? May isang lalaki sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagngangalang Alqama. Yes ho, Alqama ang pangalan ng lalaki. Si Alqama kana kathirul ijtihad fi ta'atillah, fi as-salah, fi as-sawm, fi as-sadaqa, wa ghayru dhalik. Itong si Alqama, okay, sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isa siyang kilala bilang mujtahid, mapursige sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod, marami siyang ijtihad, marami siyang pagpupursige sa pagsasala, pag-aayuno, pagbibigay ng sadaka. In short, siya ay mujtahid sa pagsamba sa nag-iisang dakilang lumikha. So lang no mga pipiyaman na miya kabuj mujtahido, tanto niya ko pananamaran. Nagyutoy kakikilala asagyan kaya kumutuan Alqama. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Okay, mujtahid, mapursige siya. When it comes sa pagsunod sa dakilang lumikha, pagsamba sa kanya, pag-aayuno, pagsasadaka, mga minamahal na tagapakinig. Ngayon, famarida, washtadda maradahu. Pabilisin natin ang kwento. Nagkasakit. Okay? Nagkasakit si Alqama. Nung nagkasakit siya, fashtadda maradahu, at tumindi pa ang kanyang sakit. Malala na yung sakit niya. Hanggang sa yung sakit na iyon, mga minamahal na tagapakinig, ay humantong na si Kusuba sa tanuro sa kasakaratul maut. Sakaratul maut, yung 50-50 na lang siya sa sobrang tindi ng kanyang sakit. Ay nasa kondisyon na siya ng 50-50, parang malapit ng yumao. Okay? Ngayon, fa'arsalat imra'atahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang asawa, si Alqama, pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gusto niyang iparating, sabihin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sitwasyon ni Alqama. Gusto niyang ipahiwatig, Ya Rasulallah, inna zawji Alqama fin niza'. Tunay na ang aking asawa na si Alqama ay nasa tinatawag na niza'. Niza', ito yung 50-50 na. Okay, malapit ng yumao. Fa'aradtu an u'allimaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At gusto ko ya Rasulullah na ipaalam sa iyo, o gusto kong malaman mo ya Rasulullah na si Alqama ay ang aking asawa na si Alqama ay malapit ng yumao. 50-50, nasa niza na siya, pinakahuling huling oras ng kanyang buhay. Ngayon, فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار وصهيبا وبلالا. Nung narinig ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanya agad ipinadala si Ammar, ipinadala niya si Suhaib, at ipinadala niya si Bilal. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امضوا إليه ولقنوا الشهادة. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pumunta kayo kay Alqama, pumunta kayo sa bahay ni Alqama, okay? At laqinuhu shahada, at pabigkasin nyo siya ng shahada.
ipabigkas nyo sa kanya ang pagsabi ng La ilaha illallah. Hindi po ba ang isang tao kapag 50-50 na kinakailangan ang parati natin bibigkasin na dapat mabigkas niya ay ang salitang La ilaha illallah, La ilaha illallah. Famdu ilayhi. Sina Ammar, sila Suhaib at Bilal pumunta sa bahay ni Alqama at yun na nga, pagdating doon, wadakhalu alayhi, pagdating sa loob ng bahay ni Alqama, fawajaduhu fi naz'il akhir. Totoo nga na nadatnan nila si Alqama na 50-50 di sakarat al-maut. 50-50 na. Faja'alu yulaqinunahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sinabi nila, si Ammar, si Suhaib at si Bilal, sabi nila, La ilaha illallah, pinapabigkas na nila, pinapaalala na sa kanyang dila na, Alqama, bigkasin mo, La ilaha illallah. Pero ito yung masakit na balita. Ito ang masakit na balita. Walisanuhu la yuntiqu biha. Allahu Akbar. Yung dila ni Alqama, hindi niya mabigkas yung la ilaha illallah. Upamana si Alqama abara simba, mujtahid si ko kasimba ko Allah samba yang puasa kasedekah gusumagal baka mapena di po kabalas sa la ilaha. Ibig sabihin ano to? Si Alqama na mapursige sa pagsamba kay Allah, sa sala, sa ayuno, sa sadaka, sa lahat ng mga mabubuting ibadah, hindi mabigkas ang la ilaha illallah? Napaka-imposible nito. La yuntik lisanahu. La yuntik. Hindi na mabigkas. So nakapagtataka ito. Fa'arsalu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yukbirunahu annahu la yuntik lisanahu bisyahada. At nagpadala sila ng tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbabalita, Ya Rasulullah, tunay na si Alqama, hindi niya mabigkas ang la ilaha illallah. Nakakapagtaka ito. Nakapagtataka. May konting patalastas, inom lang ako. Mga minamahal na tagapakinig, ituloy natin. Nakapagtataka. Balita, dumating kay Rasul Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mabigkas ni Alqama ang la ilaha illallah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من أبويه أحد حي؟ Mayroon bang nabubuhay na isa man sa kanyang magulang? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayroon bang nabubuhay na isa man sa kanyang magulang? Sino ho? Ya Rasulullah, si Alqama. May isa bang nabubuhay sa kanyang mga magulang? May nakapagsabi. May nagsalita, Ya Rasulullah, ummun kabiratus sin. Sinabi ang nagsabi na ito, mga minamahal na tagapakinig na nagsasabi, Ya Rasulullah, wala na siyang tatay, yumauna, pero ang nanay niya ay buhay pa at napakatanda na, sobrang tanda. Matanda na ang nanay niya, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم قل لها إن قدرت على المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقري في المنزل حتى يأتيك. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpadala siya ng tao patungo dun sa nanay ni Alqama. Puntahan niyo ang nanay ni Alqama at sabihin niyo sa kanya na kung kaya niyang pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mainam na pumunta siya. Pero kung hindi niya kaya, sapagkat nasabi na siya ay napakatanda na, kung hindi niya kaya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang propeta na ang pupunta sa kanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aba, sinabi ito ng
inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa matanda. At alam niyo po bang sinabi ng matanda? Faja'a ilaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbaraha biqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sinabi niya yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya mo, punta ka daw sa kanya, pero hindi mo kaya, siya daw mismo ang pupunta sa iyo. At sinabi ng matandang ito, nafsi li nafsihi fida'a ana ana ahaqqu bi ityanihi. Allahu Akbar. Upama tigyan na ayap telurak na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayan yung pakasungsi. Ha? Ako ang pupunta sa kanya. Saglit lang. Ako ang pupunta sa kanya. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Ngayon, pabilisin natin ang kwento. Fatawakkaat wa qamat ala al-asa. Pinipilit nung matanda na siya ay tumayo sa pamamagitan ng kanyang tungkod. Nanginginig-nginig pa. Bakit? Sobrang tanda na eh. Napakatanda ng nanay ni Alqamah. Wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallamat. Siya ay nagsalam, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Faradda alaiha salam. At sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang salam na sinabi niya, Wa alaikumus salam. Wa qala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Umma Alqamah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Umma Alqamah, asdiqini. Allahu Akbar. O nanay ni Alqamah. Allahu Akbar. O nanay ni Alqamah, maging tapat ka sa akin. Wa in kadzabtani, Ja'a al-wahy min Allah Ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o nanay ni Alqamah, okay? O nanay ni Alqamah, maging tapat ka sa akin. Dahil kung magsisinungaling ka sa akin, ay darating sa akin ang revelasyon. Darating sa akin ang wahy mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at malalaman ko din ang katotohanan. At sinabi, Kayfa kana hal waladuka Alqamah. Sabi niya, Ya Umma Alqamah, kumusta ang kalagayan ni Alqamah? Kumbaga, ano ang masasabi mo kay Alqamah? Sa ugali nito, okay, about kay Alqamah, ano masasabi mo? So, sumagot ang nanay na napakatanda, kanyang sinabi, Ya Rasulallah, Alqamah, kathirus sala, kathirus siyam, kathirus sadaqa, kathirul ibadat. Ya Rasulallah, na si Alqamah ya Rasulallah ay maraming sala, maraming pag-aayuno, maraming kawang gawa yan. Okay? Maraming mga mabubuting gawain yan si Alqamah. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fama haluki? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o nanay ni Alqamah, ngayon naman, kumusta ang kalagayan mo kay Alqamah? Ibig sabihin, kumusta ang relasyon ninyo? Kumusta ang pagsasama ninyo bilang mag-ina? Ayan na, papasok na tayo sa pinaka-intense, mga minamahal na tagapakinig. So, mga minamahal na tagapakinig, sinabi ng nanay, qalat, Ya Rasulallah, ana alayhi sakhita. Ayos to niyan, Ya Rasulallah, na gusto na miyaka, simbaga kami, miyakap maratay kami sa ginawa. Ya Rasulallah, katotohanan na, oo, nagkatampuhan kami. Okay? Nagagalit ako sa kanya ng kaunti, Ya Rasulallah. Kaunti lang. Hindi matindi. Qala, walima. Bakit? Bakit ka nagagalit kay Alqamah? Bakit ka nagtatampo kay Alqamah? Qalat, Ya Rasulallah, kana yu'thiru alayya zawjatahu wa yu'sini. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtatampo ako sa aking anak dahil mas sinusunod niya o mas epektibo ang salita ng kanyang asawang babae kaysa sa akin. Mas sinusunod niya
Okay? Mas sinusunod niya ang kanyang asawang babae kaysa sa akin. Okay? At dahil doon na mas sinusunod niya ang kanyang asawang babae kaysa sa akin, nagiging dahilan para suwayin niya ako, para hindi niya ako sundin, mga minamahal na tagapakinig. Subhanallah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung narinig ang paliwanag ng nanay, ng matanda, na nanay niya Alqama, nung narinig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang paliwanag ng nanay, ayun, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakata ummu Alqama hajaba lisana Alqama anis shahada. Tunay na kaya hindi nabibigkas ni Alqama ang la ilaha illallah ay dahil galit sa kanya ang kanyang nanay. Allahu Akbar. Partida, mujtahid yun sa pagsasala, pag-aayuno, pag-ibada, pagbibigay ng kawang gawa, pagsunod kay Allah. Pero dahil lang sa galit sa kanya ang nanay, hindi niya kayang bigkasin ang la ilaha illallah sa oras ng kanyang kamatayan. Allahu Akbar. Inna sakata ummu Alqama hajaba lisana Alqama ani shahada. Tunay na ang galit, tampo na napapaloob sa nanay ni Alqama, hinaharangan niya ang dila ni Alqama na bigkasin ang la ilaha illallah. Subhanallah. Thumma qala, at kanyang sinabi, ya Bilal, intaliq wajma' li khataban kathiran. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, kumuha ka nga ng napakaraming panggatong at ipunin mo sa akin. Napakaraming panggatong. Ipunin mo sa akin. Okay? Qalat, sinabi ng nanay ni Alqama, ya Rasulallah, wa ma tasna'? Ya Rasulallah, ano ang gagawin mo? Bakit mag-iipon ka ng panggaton? Anong gagawin mo? Nagtatanong ang nanay ni Alqama. Qala uhrikuhu bin-nari bayna yadayki. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susunugin ko si Alqama sa iyong harapan. Susunugin ko siya sa harapan mo. Allahu Akbar. Natulala ang nanay. Susunugin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Alqama sa tapat ng kanyang nanay. Hindi napakali ang nanay at kanyang sinabi, mga minamahal na tagapakinig. Qalat, ya Rasulallah, waladi la yahtamilu qalbi an tuhriqahu bin nari bayna yadayya. Ya Rasulallah, saben-saben na di kagagamawi do puso akan naubang katutunga suwatakan sa pantagakan. Ya Rasulallah, tunay na hindi kakayanin ng puso ko na sunugin mo ang aking anak sa aking harapan. Kala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umma Alqama, o nanay ni Alqama, adabullahi ashaddu wa abqa. Tunay na ang parusa ni Allah ay mas matindi at mas mananatili kaysa sa gagawin ko ngayon na susunugin ko siya sa harap mo. فَإِنْ سَرَّكِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَارْضِ عَنْهُ. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung madali sa iyo, kung okay sa iyo, o kung gusto mo, napatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Alqama. Kung gusto mo, kung ikasisiya mo, na si Alqama ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fardi'an, na kontento ka kay Alqama, patawarin mo na si Alqama. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْتَفِعُ عَلْقَمَ بِصَلَاتِهِ وَبِصِيَامِهِ وَبِصَدَقَتِهِ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ سَاخِطَةً. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil tunay na walang saysay ang sala, walang saysay ang ayuno, walang saysay ang kawang gawa, lalang saysay ang ibada ni Alqama, hanggat sa ikaw ay nananatiling galit at nagtatampo sa kanya. Kadaan sa bali, sa mga pipiamal yan, taman sa saka, hey, ina Alqama, na pagkararangitan ka, subhanahu wa ta'ala.
Garalangitan ka, siwata ka. Nagagalit ka, nagtatampo ka sa iyong anak. Subhanallah. Faqalat, na-realize ng nanay, kanyang sinabi, Ya Rasulallah, inni أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أني قد رضيت عن ولدي علقمة. Sinabi ng nanay, Ya Rasulallah, saksi ang Allah. Ngayong narinig ko yan, saksi ang Allah at ang kanyang mga anghel at lahat ng sumasaksi na kilala ako sa mga kamusliman. Inni qad raditu an waladi Alqama. Ngayon, pinapatawad ko na si Alqama. Kontento na ako kay Alqama. Wala na akong tampo kay Alqama. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, intaliq ya Bilal, wandur hal yastati'u an yaqula la ilaha illallah am la. At biglaan niyang inutusan si Bilal nang mabilisan niya, Bilal, bilisan mo't pumunta ka na sa bahay ni Alqama at tingnan mo kung nabibigkas niya ang la ilaha illallah or hindi. Fala'alla Ummu Alqama takallamat bima laysa fi qalbiha haya'un minni. Baka sakali na ang nanay ni Alqama ay nagsasalita mula sa kanyang puso na may hiya sa akin. Ibig sabihin, totoo sa kanyang puso ang nanay. Pagpunta ni Bilal, hindi pa siya nakakarating sa bahay ni Alqama, narinig na niya na sumisigaw si Alqama ng napakalakas, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tuloy-tuloy na binibigkas ni Alqama ang la ilaha illallah. Napakalayo pa lang sinisigaw niya. Nabibigkas niya ang la ilaha illallah. Bakit? Pinatawad siya ng kanyang nanay. Mga minamahal na tagapakinig, kaya ba natin to? Nawawala ang lahat ng ating mga mabubuting gawain kung galit sa atin ang ating mga magulang. Kung may tampo sa atin ang ating mga magulang. Kaya maging mabuti tayo sa kanila. Pakitunguhan natin sila sa pamamaraan ng ipinag-utos ng dakilang lumikha, sa pamamaraan ng kanyang mga propeta. Gumawa tayo ng maraming pagsamba. Gumawa tayo ng maraming kabutihan para sa kanila, mga minamahal na tagapakinig. Dahil isa sila sa nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapasok ng paraiso. At isa rin sila sa nagiging dahilan kung bakit tayo makakapasok sa impyerno. Na'udhu billahi min dalik. So maraming salamat po. Hopefully sa naibigay nating talakayin patungkol sa pagiging mabuti sa magulang ay napulutan po natin ng aral, mga minamahal na tagapakinig. Maraming salamat po. Pasensya na ho at namamaos tayo. Puso ngayon ng sakit. Wallahul musta'an. Ya Allah, ibawas mo ito sa aming mga kasalanan. Mga minamahal na tagapakinig, maraming salamat po. Of course, I would like to get the opportunity na imbitahan ng lahat. Sana ho ay subscribe nyo, follow, and subscribe, and share ang lahat ng aking video sa Facebook account. At of course, dito rin sa TikTok. Okay, mayroon po tayong account dito. Itong gamit ko po mismo na ginagawa nating programa na makilala ng buong sanlibutan, lahat ng ating mga kaibayo, na si Jesus Christ ay isang tanyag na propeta at hindi Panginoon. At dahil hindi siya Panginoon, hindi siya sasambahin, bagkus siya ay susundin at siya ay gagawin, mga minamahal na tagapakinig. Maraming salamat po, at sa lahat ng bumubuo ng One Maranao, One Muhadara, and proud to be Maranao. Benar ko na buko kaya pa sa Kap Maranao. Okay, na proud to be Maranao. Okay? Proud to be Maranao po, mga minamahal na tagapakinig. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum minni. ولهذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.